Good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon sa Pitogo, Quezon Province. So ang property po natin ngayon mga kabislan is 5.9 hectares. So hindi po siya tabing kalsada, no? Bali meron po siyang layo na mga nasa 100 to 150 meters yung layo dito sa barangay road na to. So mula po dito sa katayuan ko, papunta po ng highway, nag-drive lang po kami ng mga 3 minutes, ano? So napakalapit lang po mga kabislan. So bali nandun po yung property. So simula po dito mga 100 to 150 meters yung layo. Yan. So ito naman po yung linya ng kuryente, ano? Yan. So tapos meron po siyang kuryente na papasok po dun sa property. So tingnan po natin. Yan, so bali nandito na po tayo sa property mga kabislan, ano? So bali naglakad lang po tayo ng mga 3 minutes mula po dun sa barangay road. Ano po? So nandito na po tayo sa property. So yung property na to mga kabislan ay pantayan naman siya. Ano, meron po siyang mga niyog na maliliit. Yan. Ito, may mga malaki at maliliit din, ano? Tapos ito may mga bagong tanim siya, oh, na niyog. Yan. Tapos meron po siyang maisan, ano? Yan. So nandito po yung bahay ng tenants. Ito siya. May bahay po siya dito ng tenants. Pero may usapan na daw po sila nung seller. Ano po? Yan. So ito po malinis na ito mga kabislan. At meron na po siya mga tanim. Yan. So ito mga kabislan, no? Meron din po ditong mga puno po ng kawayan na pwede naman po ninyo magamit kung gusto po ninyo magawa ng bakod. Ano po? Yan. So may mga ganito siya mga kabislan, to. May mga bagong tanim talaga siya ng niyog. Yan. So malinis na mga kabislan, well maintained naman siya nung seller na nung tenants. So ito po yung linya ng kuryente. Papunta po diyan sa galing po dun sa kalsada, no? Yan. Kaya meron na po siyang source po ng kuryente dito. Yan. So dito mga kabislan, napakaganda po dito, ano? Taniman din talaga. Yan, no? Actually parang meron siyang mga tanim na sili, ano? Yan. Mga kalamansi, maganda rin po dito, kakao, ganun din, ano? Yan. So may mga area siya na ganito, medyo madamo. Yan, mga mapuno. Yan. So pantayan naman siya mga kabislad. May mga ibang hilly part din, pero di naman siya ganun kahili, ano? So dito mga kabislan pala, ang pinaka source po ng tubig ay deep well. Ayun din po, doon po yun umiinom sila ate. No? Ano, so may mga bunga na ganito. Hindi ko alam kung ano to. Kung edible ba yan, no? Salamat po, salamat. Sige po. Yan, so dito naman po medyo palusong po dito ng banayad, ano? So pupuntahan daw po natin yung mga nyugan. So ito po ay mahigit na 400 na puno ng nyugan. Yung iba po ay namumunga, yung iba hindi pa, no? Yan. Ito po siya mga kabislan, no? So may mga puno rin siya ng buli. So dito mga kabislan, medyo malinis-linis naman siya. Wala masyadong puno-puno, ano? Dito lang sa left side na to. Yan, no? Ang dami nyo dito. Para siyang mulberry pero hindi. So ito mga kabisland, bali nasa 100 to 150 meters ang layo po sa barangay road. Ano po? So may kuryente, may signal, tapos deep well naman po sa tubig, ano? So dito na po yung madami pong mga tanim na nyog na mga maliliit, no? Saka yung iba po namumunga na din. Yan daw po ay bagong tanim po yung iba dyan. Ano po? So ito na po ay 400 plus na puno na ng niyog. So basta no worries daw po, ano, pagdating po sa tenants kasi may usapan na yung seller. So ito po, meron po siyang sapa. Yan, meron po siyang sapa na ganito. Yan, may tubig nga po siya, no? Tapos meron pa ditong bahay. Yung seller din po yan, sa tenants din po yan, no? Yan po siya.
So meron po siyang ganito. Bukal po yan mga kabislan, ano? So kahit mainit po dito sa Quezon Province, yan. So lagi po siyang may tubig. Actually parang dyan na nga po sila naglalaba kasi meron po dito mga labahan. Yan. So ganito po ang structure po ng lupa niya, ano po. So dito mga ganyan po, ano, may mga banayad na ahon tapos pantayan. So, mga ganyan lang naman po dito mga kabislan. So dito naman mga kabislan, so sa ngayon hindi pa kayo kikita sa property na to. Kasi siyempre ilan lang yung mga namumunga pa na niyog, ano. Pero pagdating naman mga kabislan sa mga area na pwede nyo pagtaniman ng mga tulad yan, may mais, may maisan, ano po, may gulayan. So doon naman kayo pwedeng kumita. Pero regarding po sa niyog, ano, so hindi na muna kayo kikita dito. Ayan, kasi nga ganyan lang siya. Ayan. So mga ilang taon pa mga kabislan, saka kayo kikita sa niyog dito po sa property na to. So ito mga kabislan, area na to, medyo hilly siya, ano, pero banayad. Ayan. Tapos mga medyo madamo na area dito. Tapos may mga puno rin po ng saging, no. Mga kabislan, no? Ayan. Ayan, may mga puno rin ng saging dito sa part ng dulo. Ayan po siya. Tapos talagang siksik din naman po sa tanim na nyug, ano. Bali meron po kasi silang part ng nyugan, may part po ng taniman ng gulay. So hindi nila lahat na taniman ng nyug. Ayan. Kaya maganda, ano po. So marami rin po dito mga tanim na mahogany doon po sa dinaanan namin. So yun, kasama rin daw po sa property, ano po. So makikita nyo din po yun. So malalaki na rin po yung mga tanim na mahogany dito. Ayan po siya. Ayan, napaganda dito mga kabislan, paghahayupan din, ano. So kambing, kalabaw, baka, pwede rin po yan dito. So malinisan lang naman po yan, ano po, kasi mayroon naman po mga tumutubo na Carabao grass, and yung iba po na edible na, ano, halaman na pwede po sa mga hayop. Ayan siya. Napakaganda po nito. So dito mga kabislan, yung may mga part na kabislan na may mga tanim sila na ano na mga saging din, ano. Yan. So paikot po pala siya ng ano, ng sapa. Yan po, sapa po ulit yan. Paganoon siya. Ano, kaya kung maghahayupan po kayo dito mga kabislan, napakaganda. Ano po, kasi meron na tayo ditong source ng tubig din, no. Ano, mga sagingan na po yung iba diyan. Tapos may mga nyug din naman, ano. Kaso wala po dito yung tulay, sapa, kaya di po makakapunta diyan sa kabila. Ganito mga kabislan, ano. Yan po, mga nagsisimula din po yung mga niyog dito mamunga. Ito po ay titled mga kabislan, ano. 5.9 hectares and mura lang din naman binibenta ng seller natin. So may nakita pala ako dito mga kabislan. Yan. So ito po ay edible po ito. Kinakain po sa Thailand. Wild na eggplant. Pero mapait daw po ang lasa niyan, eh. Yan, may mga wild eggplant. Ang ganda po dito. Maaliwalas din naman. Yan, so palabas na tayo mga kabislan. Bali dito po tayo sa ibang daan dumaan para makita nyo po yung pinaka lahat ng part ng property. So ito pala mga kabislan, nakausap ko yung tenants, ano po. So ang gusto pala nila, kung sakaling mabibili ninyo, sila na rin daw po yung kunin yung tenants. Yan. Para kung sakali daw po ay magkaayos kayo ng usap, ano,
So malaking tulong daw po yun sa kanila, no? Kasi napamahal na rin daw po sila dito sa property. Tulad nga po nito, napakadaming bagong tanim na nyog. May mga fruit bearing trees din naman po. Ayan. So yun lang po yung request ng tenants natin, ano? Pero regarding naman doon sa mga tinanim nila, kasi seller naman na po ang kausap doon. Yan. So ito po, medyo hili po yung dinaanan namin kanina. Yun doon. Medyo napagod, ano. Yan. Ang ganda nito mga kabislad. Napakaganda. So very productive. Ano po, marami kayong pwedeng gawin sa property. Maraming fruit bearing trees, ano. So ito yung bahay naman nung anak ng tenants. Ay, may mga tanim rin silang mangga. Ayan po yung linya ng kuryente, oh. So ito mga kabislan yung mga mahogany na sinasabi ko sa inyo kanina, no? Napakaganda. Ito po siya, oh. Parisa ko pa po ito ng property. Yan. Yan. Napakaganda po niyan. Napakadami mahogany. Ito po. Yan. Lamig ng hangin. Yan mga kabislan, no? Napakadaming mahogany. Ano? Napaka-presko po dito. Malalaki na ito mga kabislan. Isang yapos na ng tao. Oh. Malaki na po. Ay, kadami. Ito mga kabislan, kasama pa po yan. Yan po, madami pong may mga rambutan. May mga kalamansi o ransas. Ano po. Ayan. So yun, hanggang dito lang tayo mga kabislan. Ingat po palagi. God bless po sa lahat.